Kung Benny, punta natin ng impeachment kasi Oo. alam namin Yes. nagkaroon ng mock trial na dyan at saka naghahanda talaga yung yung Prosec panel. Meron ba kayong balita? Gano'n na sila kahanda at yung kumpiyansa nyo bilang body doon sa mga ipapadala nyo sa impeachment na mga miyembro ninyo? Palagay ko handang-handa ang prosecution team namin. Anyway, lahat niya mga abogado, mga galing ng mga abogado yan. Handang-handa na sapagkat wala naman po kaming hindi na pag-usapan when we decided on the impeachment sa plenaryo ng 257 votes. Nakita po naman nila yung probable cause nito eh. Hindi lang isa, kundi mga apat yan, no? Apat yan na probable causes na isasalang namin sa impeachment court. Kaya palagay ko handang-handa na sila dyan. They Yes. know what they're gonna do about it. Okay. Meron na kaming, palagay ko, meron na rin tinatawag na private prosecutors dyan, no? Yes. Na napili. Mhm. Sir, kausap namin ng ilan sa kanila tapos lalo, pinaka-latest kagabi si Congressman Shell Jokno sinasabi, at medyo tikim ang bibig niya sa strategy, ano. Pero kayo, baka naman pwedeng kayong magsalita. No? Sila, hindi sila pwede magsalita. Pero kayo, baka lang masabi niyo sa amin. Yung tukol dun sa, aside from kung ano yung pinakamalakas dun sa apat, ano ba dapat unahin dun sa apat na yon kapag inilatag Well, na? of course, pwede nilang unahin ang kahit na ano kahit sa apat, no? Yung SALM, for example, meron diyan, may probable cause diyan, no? Ngayon, sinabi ko nga, kung si Sonny Trillanes lang ang nag-open up ng 6.7 billion na yan, no? Na wala nang iba, hindi na may paniniwalaan yan sapagkat sa amin, magiging hearsay lang yan. Pero, nung tinawag namin ng AMLAC, at kinatigan ng AMLAC ang sinabi ni Sonny Trillanes, at meron silang mga dokumento kasi hindi naman iniimbestigahan ng AMLAC yung deposito Ang iniimbestigahan ng AMLAC yung transaksyon, yung lumabas at yung pumasok. You see? Nakita namin na yung AMLAC meron mga dokumento meron mga ebidensya. Tungkol dito. Kaya sabi ko, nako, matindi yan, no? Ngayon, sa akin, ang smoking gun dyan, kasama rin dyan yung testimony ni Ramil Madriaga. No? Hindi nila pwedeng sabihin na si Ramil Madriaga, chinarge yan sa korte. He was charged, but he's not convicted. Okay. He was only charged. Suspect lamang siya. So, ang pinakamaganda niyan, totoo ba ang sinasabi niya? At hindi lang yan, Joby, Ang isa pang smoking gun dyan, yung threat na binigay niya sa ating Pangulo. Yung video. Mukhang Yes, matindi yan. Oo, mukhang last mo nabanggit yun na Kong, no? For me, telling, no? Kasi yung una mong binanggit was the SALN. Kasi nga, lagi kong tinatanong sa mga nakakausap po namin dito na resource persons, ano dapat yung unahin? Kasi ang sinasabi nila lagi, very sensitive sa public opinion ang impeachment proceedings o mga magiging desisyon ng mga senador. Ito na lang. Go ahead. May sabihin ako, alam mo, sabi ng Biblia, the first shall be last and the last shall be first. Aha. So ano po ang in-imply nyo sa konteksto natin ngayong gabi po? Na the first shall be last and the last shall be first. Naniniwala po ako na yung threat sa ating Pangulo, it's not an empty threat, no? Ako, pinaliwanag ko na po yan when we were in the hearing. Sapagkat sinabi po ng isang congressman na yung asawa ko nga minsan sinasabi sa akin, papatayin niya ako. Sabi ko, asawa mo yan Kako, hindi naman kilala yan Pero ang vice president, she has influence, she is very powerful, and she should not even make a threat to a very powerful man, no? Nagagawin niyang biro. Hindi po biro ito. And this is something that the impeachment court must look into.